Okay, so question number 19 guys. So 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Okay, so it's about choosing the appropriate vocabulary for the following description or explanation. Okay, ito yung description natin. Okay? So tungkol saan daw 'yan? Okay? Anong vocabulary yung magma-match diyan sa description na 'yan? Okay? So buhom, 완전, 입금, or 대출. Okay? So tingnan natin. 한국 돈을 다른 나라의 돈으로 바꿀 수 있습니다. 약간의 은행 수수료가 있습니다. Okay, so 한국 돈. So what is guys? 한국 is Korea, 돈 is money. 한국 돈을 andito yung marker na object. Kumbaga, kung ano yung nasa last verb natin, ito, sa katapusan ng ending, yan yung tinutukoy. Yan yung gagawa ng action. And what is yung last verb? Pakuda, to change. Okay? So, to change money, okay? So, nagkakaroon na tayo ng idea. So, sometimes yun lang yung makuha natin, yung noun, and then yung may marker. And then, alam natin na yung tinutukoy kasi siya yung may marker. Siya yung tinutukoy yung nasa verb. So, magkakaroon tayo ng idea. So, ganun mag-analyze ng question. Hangguktun, and then ano yung verb na ginamit? Pakuda, to change money. So, usually, kailan ba nagpapalit ng money? Okay? So, 다른 나라의 돈으로. Okay? So, 다른 나라 is other country. 다른 나라의 돈 is other country's money. So, apostrophe S. Other country S money. Other country's money. Yeah. Yung uro, guys, is a particle na ginagamit yan usually pag may movement na nangyayari. Anong movement? May mata-transfer or mata-transfer from one place to another place. Okay? Pwede rin gamitin yan pag may papalitan, which is pakuda nga. Okay? Magpapalit ng isang bagay papuntang ibang bagay. Okay? So that is uro. Okay? So yeah. So pwede ka raw magpalit. Pakulsu ita or isumnida. Okay? Inong ibig sabihin ng ulsu isumnida, verb stem plus ulsu isumnida, to be able to do something. Can do. Can change Korean money into other countries' money. So pwede ka raw magpalit ng Korean money papunta sa ibang currency kumbaga. Okay? So 약간의 a little bit of. Okay? So parang 약간 is a little bit. So parang same meaning ng 조금. Okay? And 조금 sometimes ipinopronounce sila ng 조금. 조금만. 조금만. Okay? So 약간의 은행. 은행 is bank. 수수료. 수수료 is bank charge. Mga fees. 있습니다. Okay? So meron daw konting charge, meron daw konting fees pag nagpalit ka ng pera ng Korean sa ibang currency. So ano yung pinag-uusapan natin? Exchanging of money. Okay? So ano yung tamang vocabulary dyan, guys? Is it number 1, puhom? Number 2, 한전. Number 3 is 입금. And then number 4 is 대출. Okay? So number 1 is insurance. Insurance is, so wala namang nangyayari exchange ng money sa insurance. Okay? Number 2, 환전. So what is 환전? 환전 is actually the answer. Okay? So yung meaning ng 환전 is currency exchange. Okay? But every time guys na makikita yung 환 sa ibang mga words, okay? So I think this is a Sino-Korean word guys, or this is an Hanja, okay? And the meaning niya talaga is to exchange. So for example, ano ba? Q1. Q1 is to exchange. Kunyari, meron kang kotse and gusto mo magpalit ng oil or change oil, so that is Q1. And also, yung Q1, 학생. Okay? Yan is mga exchange student. Okay? And also yung 환승. 환승하다 is to transfer. Kunyari, sasakay ka sa subway dito sa South Korea. Sumakay ka ng line 1 and gusto mo mag-transfer sa ibang lines. Kasi alam nyo naman na maraming lines dito sa South Korea ng mga subway. So that is 환승하다. Okay? So same as 갈아타다, to transfer line. And yung pagpapalit ng line from one line to another line, that is exchange. So nandun yung meaning ng 환. Kaya nandun yung word na yan. Okay? So yeah. So yun yung pwedeng yung maging clue sa ibang mga tanong. And then number 3, 입금. So, 입금 is to deposit money sa isang bank.
Okay? So, magde-deposit ka lang naman, hindi ka naman magpapapalit. Okay? And detul is to, ano to make a loan, to loan. Okay? So, detul is loan. Okay? Bagay na may mga kinalaman sa loan or lending of something. Hindi lang money, no? Pwede kang mag-loan ng money or pwede kang siguro sa mga books, bookshop. Okay? So, pag nagpapahiram sila ng mga books, so that is also detul. Okay? So, answer here is number